Ibang na talibong na sila sa mga kabangan na yan sa mga picture. Kaya alis siya naman pagkato na naman. Kaya ikan siya ng balat. Kaya talagang mapapraya kaya mga picture. Kabangan na siya padamot. Aning padamot na lang kayo pagsabi. Padamot na lang kaya pagkapag sa kaya mo na rin siya. Kaya hindi mapakaray. Kaya yung kaling ako kayo mga daw ano sabi kasi magaling mo magaling siya rin matiwasay saan makabalik sa mga masay kaya agad ka patawagan sa mga sana sabi mo sabi sa mga mga Amen. Amen. Magandang araw mga katabang. So ngayong araw nandito naman kami. Ngayong araw din po pupuntahan natin si Sofia, ang pamilya ni Sofia. So bago ang lahat, bago ko makalimutan, gusto ko munang magpasalamat sa ating sponsor o sa nagbigay ng tulong sa pamilya ni Sofia, ang ating OFWs na si Manay Merlinda Yosala. Tara guys, samahan nyo kami sa aming journey. Mga katabang, ngayon, andito naman tayo sa bahay ni Chona, ang nanay ni Sofia. So, liwanagin ko ulit, itong pader na to, mga katabang, ang kabila nito ay school campus ng Libon Agro-Industrial High School. Pader to. Ngayon, ito yung ginawang dingding nila Chona. Tapos, ito yung kanilang bangon. Diyan sila nagasaing. Walang gaanong gamit, loob at labas, nakikita mo talaga. Walang dingding, walang bintana, walang pintuan. So ito yung isama rin yung manok, pangsabong. The joke lang. So ito yung ito. Lagayan ng plato nila. At ito, kaldero. At ito yung anak ni Chona. Kailan ilan ang edad mo? 12, grade 6 ka na ngayon. So si ate mo, nakita mo man po, si ate mo Sofia. Pigataman mo man si ate mo. Amo. Oh. Ito po yung pangalawa, ay pangilan? Pang-apat na anak ni Chona. Grade 6, 12 anyos. So, ito yung nanay, kausapin natin. Ngayon mga katabang, may kontingan tayo dun sa nanay ni Sofia. So, parang napakahirap ng sitwasyon ni Sofia. Kumbaga, hindi niya naranasan yung pagiging normal na bata. Yung maglaro, yung makita yung paligid niya, yung nakapalibot sa kanya. Hindi niya naranasan o mararanasan yung mga ganong bagay na nag-aaral siya o kahit man lang makapagsalita kung ano yung nasa loob niya. Kung ano yung nararamdaman niya kasi hindi makapagsalita si Sofia. Hindi makatayo, hindi makapaglakad. So, kung para sa amin, tayo mga nanonood, o kahit kayong mga nanonood, kung i-imagine nyo sa sarili nyo, parang napakahirap yung katayuan ni Sofia. Lalo kay Sofia, hindi niya ma-express yung tuwa, saya sa kanyang kalooban. Kasi nga ganun yung sitwasyon ni Sofia na may cerebral palsy. Kung tayo nahihirapan, mas lalo sa kanyang ina. Ano kaya ang nararamdaman ng kanyang ina na ganun ang sitwasyon ng kanyang anak? Sa inyo po, Nanay Chona, ano po yung pakiramdam na yung anak mo nasa ganung kalagayan na hindi makapaglaro tulad ng mga kapatid niya, hindi niya masilayan yung ganda ng mundo o yung kalikasan. Hindi man lang ba nakabanggit sa'yo si Sofia na wala ba siyang word na nabanggit kahit man lang pa? Ano ang pakiramdam mo?
lalong nakikita mo ang ganyan sitwasyon na almost 21 years na si Sophia na ganyan lang. Ako sa pakiramdam ko, nararamdaman ko masakit bilang isang ina na magkaanak na di mo makita na lumakad, di mo makita na nag-aaral, di mo makita na naglalaro. Kaya sa pakiramdam ko talaga ang bigat. Ang bigat sa dibdib na may isa kang anak na nakikita mo na nahihirapan. Kaya, ang ano ko talaga, minsan nga nagtatanong ako kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo na mayayaman, bakit sa akin pa nangyari na magkaanak ako ng sinasabi ko nga na ganun ang kalagayan. Samantalang salat kami sa buhay. Ngayon, Nanay Chona, si Sophia tanggap po ng pangalawa mong asawa. Tanggap siya. Noon nga, magkakasama kami na pinapaterapi namin yan. Tumutulong din sa gastusin namin para mapatignan namin sa doktor. Ngayon po, na naghihikahos kami ngayon, talagang sobrang nang hirap namin kasi yung nag-aaral sa amin, 4 na. Talaga pong kinagapos kami sa budget, tapos wala kahit nga pagpagawa namin ng bahay, wala eh. Kasi yung naghahanap buhay sa akin talaga yung asawa ko lang. Ako wala naman akong hanap buhay. So, paano yan, Nanay Chona? Yung mga anak mo, kung alimbawa, mga nag-aaral, paano yung sa araw-araw nilang, yung sa baon? Isa pa nga po problema namin, kasi po minsan pumapasok yung mga anak namin na walang baon. Minsan di pa nag-aalmusal. Kasi yun nga, dala nga po ng kahirapan namin sa buhay. Nagtitiis kami kahit ano yung makuha ng asawa ko, yung gastos namin sa araw-araw, pinagtitiisan namin yun kasi wala naman po akong magawa kasi talagang mahirap kami. So, yan mga katabang, parang napakahirap na nakakatuwa, na mahirap na nakakatuwa kasi yung mga anak pala ni Nanay Chona, kahit walang laman ng tiyan, desidido mag-aral, makapagpasok kahit walang baon. Sa parte ni Nanay Chona, na makita niyo yung anak niya na ganun ang sitwasyon, walang baon, tapos kumakain yung mga kaklase, na may nagmimerienda, nag-i-snack, samantalang anak ni Nanay Chona wala. So parang ang bigat sa kalooban niya. Yan mga katabang, dito tayo ngayon sa bahay ni Lola ni Sophia, kay Lola Remy. Ito yung bahay ng Lola ni Sophia. Balik ka doon. Hindi, ang matansiyan niya. Hello, Pia. Pia. May bibigyan kami sa'yo. Pagbiling pagkain mo. Galing ni Pia. May pera. Pera. May pera kami bibigyan sa'yo. Ano, Pia? Clara? Narimi? May pera kami bibigyan sa'yo. Salamat ka sa sponsor natin, Kay Lola Merlinda. May pambili ka ng chocolate. Ano? Bigyan kay Lola pera. Amo, bigay ko. May pera ka na. Ano? Yan mga katabang. Ito po si Sophia ulit. Dito kami sa bahay ni Lola Sophia. Gusto magsalita niya ni Pia? Napasalamat din si Sophia. Di lang makapagsalita ng word.
So natutuwa siya si Sophia. Pia, bili tayo ng chocolate. May pera. Ice cream. Gusto mo ice cream? Kaya. Ayos. Ice cream. Amuyan mo yan. Ice cream. Bilang ice cream. May pangbili ka na. Ito, may pera tayo dito. Tapos spaghetti. Yan. Mga katabang, may 1,000 pong binigay si Manay Merlinda na OFWs from Qatar. So, ibigay natin kay Lola niya para si Lola na bahala kay Sophia. Yan. Tapos spaghetti. Ano? Spaghetti. Tapos ice cream. Ano? Oh, spaghetti pa. Spaghetti ice cream. Salamat sa ano ito. Kinawagda. Gusto ko sana ma-personal ko ka. Na gusto mo makita ko ito. Magamparan kitang dawa sa cellphone na sana. Video. Agpo ako sa imo, gusto sa iyo. Kaya gusto ko makita ko ika. O salamat, ali sa tinaw mo, dawa abang panahon. Irang taon, di kita nagkita. Di ko man ka nalilingawan. Kaya sa tinaw mo sa akon, nagpasalamat akong dakulo na pagpasalamat sa imo. Kanarumruman mo ako. Dawa, arog sa nanini, di mo ako nalingawan. Salamat sa imong maraay. Magkita man gilayon kita, dawa sa video ko sana. Gusto ko ma-personal yan awong mo. Oh, namakita ko ikataday ko na ba sa Salamat sa sponsor. Banang panahon, saraday pa sa mga iging ko. Pinabayan mo ako. Buwan kasi buwan, sana gusto ko ikang makita. Kada kita na isya na, ikapalan sa abroad na. Oh, buwan, inibunos ako. Nakulong bagay na pagpasalamat ko sa iyo. Salamat sa nang maraay. Ito naman. Basta pwede mo. Tangis ito. Sobrang napakaswerte ni Chona kasi nandito pa yung kanyang ina. Kasi Nanay Remy, Lola Remy, na para mag-aruga, na tulungan si Sophia. Kasi si Chona Tabagan po, may ibang pamilya, may mga anak na din po. So, bale, nandito sa ni Lola Remy. So, tulong mo, ako ang tulay papunta sa ating mga beneficiary. Muli po, nagpapasalamat po kami sa ating mga magtutulong pa at sa nakatulong na po. Maraming salamat po, Katabang Dave.